Hi guys! Magandang tanghali. So tanghali na at sobrang init talaga. Pero ayan, pumunta ako dito sa garden para makapag vlog tayo. Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo yung update dito sa aking garden. Kasi may nangyaring hindi maganda talaga guys. Ayan. So, dito tayo. Dito tayo sa ating mga succulents. Tingnan nyo, bumagsak na talaga guys yung mga ano natin dyan. At hindi ko talaga siya naagapan. Kasi last day natulog ako tanghali. Kasi sobrang init talaga, ayaw ko lumabas. Pero paglabas ko guys nung hapon, talagang bagsak na sila. So nandito sila guys. Oh, ngayon, nabugbog yung iba. Karamihan dyan ay natanggalan ng leaves. Ayan oh. Ayan. Tapos ito hindi na paano. Ito guys, oh, na-fruit talaga to lahat. Ayan, tapos nandito yung iba. Ayan, oh. 'Di ba? So, yung iba, nasira talaga yung mga leaves guys. Ang dami diyan mga natanggal na leaves. Nilagay ko lang doon sa ibang pot. So, buti na lang nga guys, hindi sila talaga yung durog-durog. Kasi kung durog-durog talaga, kawawa. Ayan. Ayan, so ngayon, ayan, bibigyan ko kayo ng update dito sa garden. Ayan, sobrang init, pero nagdilig ako dito na area guys, lalo na tong ating mga burrito. Ayan, bigyan ko kayo ng update dito sa ating burrito ngayon guys. Dahil sobrang init, kumusta ba yung mga burrito and donkey style nyo dyan? Ayan, napakaganda guys ng ating mga burrito, oh. Ayan, kasi alam nyo guys, inaalagaan ko talaga sila sa dilig. Ayan oh. Ang ganda nila. Yan, tapos dito na area, kumapal yung ating, nasasagi kasi guys kumapal yung ating ano dito, ruby necklace. Ayan guys, oh, yan yung mga mga nabuhay-buhay lang yan dyan guys dati. Ito yung mga dating namatay dyan, oh, pinakapuno nila. Ay, buhay pala yung puno niya. Balik ko lang. So yan, kumapal yung ating ruby necklace dyan. So kung hindi ko lang yan guys, pinugutan sila. Sobrang kapal yan. So binawasan ko kasi sila dahil nag-propagate tayo. So yun na yung mga na-propagate ko. Lalo na yung mga nasa dulo na yun. Oh. Yan, mga propagation ko yan. Yung white na yan guys sa dulo, sobrang haba na yan nakaraan. At sobrang lago talaga niya. Ang lalaki ng mga heads. Kasi simula nung ano ko siya, ma-propagate ko siya dyan nung nag-stable na siya guys. Grabe yung heads niya, ang lalaki. Tapos ginawa ko, kinat ko na naman siya para marami yung tumubo sa pinagpugutan natin para mas kumapal. So ganun yung ginagawa ko guys sa ating mga burrito. So kumusta guys yung mga burrito at donkey style nyo? Hindi talaga guys maiwasan yung mga ganitong nakakalbo-kalbo lalo na ngayong summer dahil sobrang init. Ayan, so ito mapapansin nyo, ayan ang mga pinugutan ko. Marami yung tumubo. So ito, meron tayong 3. O, di ba? Yan yung gusto kong mangyari kaya pinupugot ko talaga sila, guys. Ayan, ito may 3 din. Tapos dito meron pang 1, 2, ayan o. So, gusto ko talaga silang mas kumapal kaya ginagawa ko, pinupugot ko. Bukod doon, guys, makapagpo-propagate pa tayo. Ayan. So, ayan yung heads ng ating mga burrito. O, maganda siya. Pero yung ano talaga, nakatago na, nakabagsak na guys, medyo hindi siya compact. Compare sa mga ganitong na iinitan, no, talagang compact na compact. So, ito, medyo hindi na compact kasi kulang na sa sunlight yung dito sa baba. Pero okay lang yan. Hindi ko sila guys nilalagay dun sa area na sobrang init talaga kasi ang nangyayari nagda-dry yung kanilang mga leaves. So, ganyan o. Yan o. Yan yung mga nabawasan na leaves. Nag-dry kasi sila guys sa sobrang init. So, dapat din sa mga burrito and donkey style natin kapag ganitong summer ay palagi tayong nagdidilig. So, itong mga burrito and donkey style ko guys, araw-araw ko po silang dinidiligan. Tuwing hapon po. Yan, 5 to 6 PM nagdidilig ako sa kanila. Yan, kapag malamig-lamig na yung soil nila guys, galing sa init maghapon. So dito naman na area guys. Ayan, ito. Ito kailangan ko na tong ikat guys para tumubo yung panibagong natin. Si Pillows. Bait-bait ni Pillows. Kahit anong tanim lang yan siya guys. Kahit tinatapon-tapon ko lang.
Buhay siya. So, ito talaga guys, medyo hindi na maganda yung lupa nitong napagtataniman natin dito sa shell. Siguro kailangan ko na talaga guys magpalit ng soil dito sa shell na to kasi napapansin ko sa mga burrito ko dito hindi siya tumataba. Ayan, meron naman mataba-taba na ganito pero hindi gaano kumpara dito sa mga nandito natin na ibang pot. Grabe ang gaganda ng nila guys. Ang gaganda ng natanggal na ng leaves. Ang gaganda ng leaves nila, talagang lumalaki yung mga yung mga heads. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Ayan, tingnan nyo to, oh. Laki, 'di ba? Oh, ayan, ang laki ng mga leaves nila. So, ang ginagawa ko dito guys ay nag-a-add ako lagi sa kanila ng soil sa top. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-add na naman ako. Ayan, may buo-buo pa tayo na garden soil dahil kapag nag-a-add ako sa kanila guys ng garden soil ay tumataba talaga sila. Ito, kaka-add ko lang sa kanila last week lang siguro yan. Ayan, tas tinidilig-dilig ko lagi araw-araw. Lalo na ngayong summer talaga, kailangan talaga nila ng dilig-dilig araw-araw guys. Kapag stable na ang mga burrito at donkey style nyo guys, ay kailangan na talaga nila ng dilig palagi. Yan, tingnan nyo, oh, malalaki yung heads. Diba? Ayan, tingnan nyo dito, mas maganda. Oh. Tingnan nyo guys, ang ganda niya, no? Ayan, tingnan nyo naman. Oh. Ang ganda, grabe. Sobrang ganda niya guys. Ayan, ang haba na nang nandito guys, hindi ko kinakat. Tapos ito, nung damo na to, lagi ako nagtatanggal nito dito guys, pero hindi maubos-ubos. Ayan. Alam nyo guys, yung purpose talaga ng biltana na to dito, ang liit lang yan dati. So ang purpose talaga niyan, kaya nilagay ko yan dyan guys, ay para maharangan yung soil na nandito. Kasi sira to dito guys, oh. Ayan. Sira to dito na area, ayan, no. Dati may nakalagay dyan na clay pot. Ang nakatanim guys ay, ano nga ba yung pangalan nun? Si Pink Puppet. Yan, nagpropagate ako ng pink puppet, tapos nilagay ko dyan naka-clay pot. So, kumapal na yon. Tapos, ang nangyari nun guys, nanghingi yung kapatid ko kasi nakita niya yung pink puppet ko na pinlex ko sa aking Facebook. Nakita niya, sabi niya sa akin, nag-comment siya, nangihingi daw siya. So, yun yung kinuha ko na nandito. Binigay ko sa kanya kasama yung clay pot. So, yun, binigay ko yun sa kanya guys. So, tuwang-tuwa naman siya guys kasi makapal na talaga yun. So, ang ginawa ko naman dahil, di ba nakabaon yung dyan, clay pot na yun guys. Dinagdagan ko ng garden soil, tsaka yung mix ng garden soil tsaka ng fresh rice hull. Tapos, dahil nga may ganyan, tinusok ko to. Maliit lang to dati guys. Yan, tapos lumaki na siya, oh. So, hayaan ko na lang siguro siya dyan, guys. Mag-trailing din siya. Ayan. So, maganda siya. So, yung dito naman, guys, pinugutan ko yung iba dito. Ayan, tingnan nyo to, oh. Sobrang laki dahil sa garden soil, guys, oh. Pero, itiliated naman siya dahil hindi masyadong mainitan. Kasi dito na area, medyo makulimlim na. Ayan. Nakukulimliman na siya, natatakpan na ito, oh. Ito. Ayan. So, dito naman, ito yung propagation natin last time. Ayan, o. Ayan. Tapos, tinutubuan na siya ng damo. Tanggalin na natin to guys. Ang lago ng damo. Tapos ito guys, oh, yung monkey tail ko, ang haba na. Ang cute. Ang taba niya guys. Yan, nabili ko to ng ganito siya. Parang dito pa lang to siya guys, oh. Tapos ngayon, humaba na siya. Pero alam nyo guys, yung nabili ko kay Ma'am Harriet before, kinatan ko siya para magkaroon ng baby. Pero alam nyo guys, ayan o, kasi dalawang puno to. Ito, isang puno to, ganyan. Ito, isang puno din. Nabili ko siya, isang set na.
So, kinat ko to para magkaroon siya ng baby. Pero wala, hindi niya ako binibigyan guys ng baby. Tapos yung pinugot ko dito, parang ganito kahaba. Yung ganito ata kahaba. Kinat ko din. Tinanim ko pareho. Nabulok yung isa pero ito yung nandito buhay. Pero alam nyo guys, hindi rin siya lumalaki. Kagaya nito, hindi rin siya humahaba. Parang tulog. Ayan. Parang tulog sila. Pero yun, sobrang ano nun guys. Sobrang ano talaga niya. Ayan o, sobrang haba na niya. At saka ang lusog niya. Ayan, nandun yung isa guys. O, puntahan natin. Ayan, dito wala na ako mga trailing succulents dito guys. Ayan. Puntahan natin. Nandito siya o. Ayan, feeling ko meron na siya konting growth. Kunti lang kasi hindi pa rin siya humahaba. Ayan o. Yan, yung isa namatay nandito, yung may vacant siya guys. Nakita ko bulok na eh. So ayan, naiinitan dito yung mga ano natin, mga succulents, naka-direct na talaga. Kailangan ko na talaga guys bumili ng net. Ayan, kaso wala pa ako pambili kasi medyo nagtitipid pa. So ayan guys, yung itsura ng garden natin. At yung mga crested ko pala guys na inermis, dito binaba ko. Ayan. Hindi pa ako nagwawalis dito. Ayan siya. Nilagay ko dyan guys dahil nasasobrahan sa init. Tapos ito, tinransfer ko dito. Yung mga variegated natin. Yung mga leaf propagation ko ng variegated purple delight. Dahil nauubos na yung leaves nila guys. Dahil naka-direct sunlight na yung mga nandun natin. No? Di ko na talaga binabalik yung ano nila, UV plastic. Ayan. Tsaka wala na sila guys, net. So, ayan. Tapos ito yung iba kong donkey's tail guys. Ayan. Hindi ko pala siya nadiligan. Mamaya buhusan ko mga hapon na siguro guys. Mainit kasi ngayon. So, nakakalbo siya kasi nandun siya. Di ba dati nandun siya? Tapos lipat ko dito. Tapos nagtanggal tayo ng net. So, naarawan dyan na area. So, ito. Nilipat ko naman sila dito kasi baka ma-sunburn. Ayan. So yan guys, yung update. Dito naman sa mga ano natin, mga purples, okay naman sila guys. So kailangan na naman talaga nila ng buhos. Ayan guys, sobrang bilis nilang mauhaw at matuyo talaga dahil sobrang init. Tingnan nyo namumutla talaga sila guys sa sobrang init. Ayan. So, yun guys yung update sa ating mga mga trailing succulents. At syempre, dito na rin sa garden. Ayan, bumagsak yung natin. At dito, pasilip ko sa inyo yung orchids ko pala guys. At kanina ay inayos ko. So, ito. Tapos na yung ating patungan dyan. And alam nyo guys, nagkaroon ng problema yung Phalaenopsis ko. Di ba pinasok ko siya dun sa bahay. Tapos sinabit ko dun sa namin. Alam nyo guys, parang sa sobrang init ng yero, kasi walang kisame doon na area, medyo malapit-lapit kasi sila sa bubong. Ang nangyari, yung dito, lumambot. So ginawa ko, tinanggal ko na, ayan, wala na siyang rosette. Tapos nilagay ko dito, nainitan siya kaninang umaga. Ayan, parang natutuyo naman. So, maganda kasi dito na area, meron silang, meron silang sunlight. Tapos, mahangin dito. Kaya hindi sila nagaganon. Doon kasi guys, medyo kulob. Tapos, siguro sa init ng, ng yero sa taas, ng bubong. Ganon yung nangyari sa isa ko. Ayan. And, ang ganda ng flower nito. Ayan. Umiikot pa talaga ako, no. Tinabingi ko lang to kanina, guys. Ayan, no. Dito ko sila planong ilagay, guys. And iniisip ko kung tatanggalin ko ba yung mga hook na nilagay ko sa kanila. Kasi baka kapag hinangin matumba. Kaso lang iniisip ko, wag ko na sigurong tanggalin yung hook. Kasi kapag in case masama yung panahon, makukuha ko sila agad. Tapos masasabit ko, no. So, yun siguro parang yun yung pinag-iisipan ko kung tatanggalin ko o hindi. Ayan. Kasi ang pangit din kapag may hook kasi guys. Yan, ito yung big natin. Yan siya. Ang ganda-ganda guys ng mga Phalaenopsis. Ayan tingnan nyo to. Nag full bloom na siya guys. Charan. Ang ganda ng flower niya.
Yan, tas ito naman, wala pa, hindi pa natin ma-appreciate kasi buds pa lang. Tas ito, ganyan siya guys. Ayan. Tas this one naman, ito, last na niya na bulaklak to guys. Tapos, syempre, ito. Ayan o. Ayan. Tapos meron tayo ditong ordinary. Ito yung sinisave ko guys. So, at medyo nagiging okay na sila. Kaso tuyo na naman no. Siguro kailangan nito lagyan ng moss. Lagyan ko nga yan guys ng moss. Ayan o. Tuloy-tuloy yung flower niya. Yan. Tapos ito nilagay ko dito guys. Ayan kasi para hindi sila ma-sunburn. Tapos ayan niripat ko dito yung old ko na cattleya. Yan. Kinuhanan ko na yan ng mga cuttings. Tapos meron akong isang plants na dumating. Ito si Twisted Big Ben. Ayan. Nabili ko siya online. Ayan siya guys. So, kakatanim ko lang sa kanya. Kasamahan niya ay yung Cattleya natin. Ito si RIC Hall of Fame. Ayan siya. So, ito yung pinaka nabili ko talaga guys. Tapos, alam nyo, kakaripat ko lang yan kanina. Pati ito, tatlo yan sila nang dumating guys. Ito yung isa. Ito naman ay si Cattleya Rang Napa Green. Alam nyo guys, nagustuhan ko siya kasi ang bulaklak niya ay green. Ilalagay ko dyan guys sa screen yung kanilang flower. Ayan, ito yung pinaka ano talaga nila, pinaka-pot. So, nag-propagate ako guys. Nung RIC Hall of Fame, ito siya. Pero yung green, hindi ko siya kinuhanan kasi wala siyang roots. So, ito, kinuhanan ko kasi meron siyang roots, yung isang stem, para mas maparami ko. Ito naman guys, yung green, hindi ko siya nakuhanan kasi walang roots yung, yung PB niya. So, ito, yung, Cattleya ko to dati. At alam nyo ba guys, pa siya, super dehydrated pa siya, pero meron na siyang roots oh. So, kinuha ko siya kasi gusto ko siyang ihang dito. Ayan. So, eto, meron siyang buds. Tingnan nyo guys oh. Buntis siya. Kahit na kulubot, buntis. Sana magtuloy. Ayan. So, didiligin ko yan mamayang hapon. At ito yung namulaklak natin last time. At feeling ko naka-recover na sila. Ayan oh. Kasi maganda na yung tubo ng leaves nila guys, hindi na sila dehydrated. Mas meron na tayong bagong usbong at meron na akong gustong ipakita sa inyo guys. Ayan dito. Ito oh. Kaya masasabi kong sobrang epektibo talaga ng rooting hormone na ginagamit ko sa kanila guys. Saka yung mga vitamins na rin. Tingnan nyo. Ayan. Nabili ko. Ito yung nabili ko ata. Parang nabili ko to ng 100 pesos. Tapos binigyan ako ng isang free. Ito parang mamamatay na to sila guys nung dumating. Sobrang dehydrated up para talagang matutuyo na sila. Dahil sa init siguro guys sa transit. Yung ibang kasamahan niya mayroong namatay. Pero pinalitan naman yun guys ng seller. So ito. Tinry ko siyang i-save. Tinanim ko dyan, tas lagi ko lang dinidiligan ng rooting hormone. Ayan, every ata yung dilig ko yan sa kanya. Every week. Ganun yung dilig ko. Ini-spray ko lang guys sa pinakapuno at ayan oh. Tas syempre, dilig na rin guys umaga at hapon. Kaya naka-recover talaga sila. Tsaka nung dumating yan sila sa akin guys, binabad ko sila doon sa rooting hormone. Kasi sobrang dry talaga guys. Alam nyo yung babad ko sa kanila, parang mga 1 hour. Ayun. Pero sabi nila masama daw yun. Pero hindi naman oh. Hindi naman siya napano. Tapos meron pa. Yung pinalitan sa akin yung mga namatay kasamahan nun guys ay meron na naman sa akin binigay na freebie. Isang puno. Ayan. May kasamahan to dito. Maliit lang. Isa lang siya. Tingnan nyo kalbo. Tapos wala talaga siyang roots. Tapos inisprayhan ko lang siya at pinako ko siya dito ng Unil. Tingnan nyo guys oh. Ang galing, nagkaroon agad siya ng roots. Pero wala pa. Wala pa siyang bibi na binibigay. Roots pa lang guys. So tingnan natin kung anong kulay yan. Nakakatuwa. Tapos yung isa dito guys, tinransfer ko. Ginawa kong hang. Tapos ito inayos ko. Ayan o. Binalik ko na sila dito na area. So, kailangan talaga maayos na tong net ko.
Yung doon, nilagyan ko lang ng maliit na poste, tapos sinila ko ng tali kasi wala, hindi pa nagagawa, walang gagawa guys, hindi pa pumupunta dito yung papa ko, busy sa work. So ayan yung itsura ng ating orchid section. Ayan. So marami na ako mga propagations guys. Ito na din pala guys yung mga mga papio pedilum ko. So ewan ko, first time ko lang mag-aalaga nito guys. Yan siya. Dumating siya sa akin, may mga ganyan na talaga guys. Tapos isang isang bugkos lang yan nabili ko. Hiniwa-hiwalay ko lang. So nagkaroon ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pots. Hiniwa-hiwalay ko siya. Tagi isang heads lang. So sana mabuhay ko sila dito sa area ko. Ayan o. So dito ko nilagay guys para may hangin sila. Tapos 70% shade net kasi yung nakalagay dito. So safe sila. So ito, ihahangin ko to guys. Ayan. So ito yung rare ko na orchids. Yan, Dendrobium orchids. Ano to parang splash na brown splash yung pangalan niya. Ayan o. Yan. Nabili ko siya ng isang puno, tapos makapal siya. So ginawa ko, nagpropagate ako agad guys bago ko siya tinanim. So ayun, ayan, pinropagate ko. Ayan na siya guys, oh. Pero wala pa tong tumutubo. So inaantay ko pa guys kung kailan siya tutubuan ng panibagong baby para maging stable na siya. Pag tumubo kasi yung baby niya na bago, doon siya magkakaroon ng roots, doon siya kakapit sa ating media na ginamit. So same dito guys, ayan oh. So ayan, inaantay ko pa guys na labasan sila ng new roots. Ayan. So kailangan din talaga ng ng time at patience sa pag-aantay ng new roots nila guys, lalo na bagong bili natin sila. So siguro mga 1 month after niyan, 1 month pahigit, makikita na natin yung progress. So sa ngayon, yan muna guys yung update nila. Ayan, dito na area wala pa akong maisip na mailagay, kaya yan muna sila guys. So ayan, papakita ko na lang yan sila sa inyo guys kapag namulaklak nung ganda talaga nung mga bulaklak nitong mga mga cattleya ko, mga rare talaga sila. Ito kasi sa kanila ko din to guys nabili dati doon sa binibilan ko, and then seedlings lang yan ang binili ko. Ang tagal na yan guys sa akin, grabe, and ang bango ng flower niya, malaki na yung bulaklak niya, bukod doon mabango pa. Kaya sobrang nagustuhan ko at gusto ko pa ulit bumili soon. Ayan guys. So yun muna sa ngayon guys yung update dito sa ating garden. That's all for today. Bye!